Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Senator Rapi Tulfo, binisto ang mga bayarang pulis na milyones ang natatanggap sa mga sindikatong Chinese. General Maranan sumagot sa mga aligasyon patungkol sa suhulan ng mga pugo operators. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutan. Sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Putang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, na-alarma si Senator Rapi Tulfo sa sandamakbak na procedural lapses at mishandling sa mga raid na isinasagawa ng mga pulis sa mga pugo facilities na napupunta lang sa wala ang resulta ng kanilang operasyon. Binigyan din ng senador na nag-uugat ang mga ito sa kakulangan ng koordinasyon, investigasyon at case build-up dahil sa barabara at padalos-dalos na galawan ng mga autoridad na minsan pa nga ay pamimera na lang ang pakay-anya ng senador. Baka matulad ito sa naunang pangyayari na kung saan isang Pilipino at 5 Chinese national na pawang pinaghihinala ang miyembro ng sindikato ng ipinagbabawal na gamot at pinawalang sala matapos nanuhol sa ilang pulis sa isang big-time entrapment operation sa Valenzuela na kung saan nasabat sa kanya ang 1 bilyong pesong halaga ng bawal na gamot. Ang Korte Suprema pa mismo ang nagpawalang sala sa kanila dahil kulang na kulang ang pulisya sa pag-obserba sa proseso ng mga ebidensya at bigo din nilang mapatunayan na magmamay-ari ng mga nahuling individual ang bilyong pisong halaga ng bawal na gamot na nasabat. Kaya naman, nag-file agad si Senator Rapi Tulfo ng Senate Resolution 668 para maisaayos at mabigyan ng malinaw na sistema ang mga autoridad sa mga raid na isinasagawa nito. Nangako rin ang naturang senador na kaakibat na ng sabing resolusyon ay magpapasa siya ng batas na kung saan mapapanagot at mapaparusahan ang mga autoridad na palpak sa mga raid. Ayon kay Tulfo, may source siya sa loob ng Campo Crame na nagsasabi na papatagal ang pagpapa-repatriate ng mga dayuhan na rescue mula sa Pugo Hub dahil sa pagpapapresyo pa ng mga taga-PNP ACG na nag-raid sa Pugo Hub. Anya, June 27 pa nangyari ang raid pero 2 linggo na halos ang nakaraan ay wala pa rin na repatriate o nakakasuhan dahil nagkakatawaran pa. Sinabi ng senador na pinapatubos pa ng mga taga-ECG ang mga dayuhan mula sa kani-kanilang mga imbahada. Nakikita ring problema ni Tulfo ang agad na pagpapauwi sa mga Pilipinong na rescue sa naturang Pugo Hub at pagturing sa kanila agad ng mga biktima. Ipinunto kasi ng mambabatas na maaring ang ilan sa mga Pinoy na naroon ay kasabwat ng may-ari sa operasyong ito. Kaugnay nito, nais ni Tulfo na magkaroon ng Senate inquiry para mabago ang pulisya sa pagsasagawa ng raid sa mga Pugo Hub at sa mga tabang pagproseso para sa mga taong nare-rescue, lalo na ang mga dayuhan mula sa mga pugo na ito. Dagdag pa ng mambabatas na ginagawang parang gatasan lang ng raiding team ang mga banyagang nahuli sa pamamagitan ng paghutot ng pera kapalit ng kalayaan ng mga ito. Mayroon pang tawarang nagaganap bago matubos ang kanilang mga nahuling banyaga. Ayon pa kay Tulfo, kaya malakas ang loob ng mga illegal na pugo facility ay dahil may mga kasabwat itong mga Pilipino na tumutulong sa kanilang makagawa ng mga illegal na aktibidad. Naghain siya ng isang Senate resolution bunsod sa kawalan ng koordinasyon ng law enforcement at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito ay para maimbestigahan ang nasabing raid at mapanagot ang lahat ng mga tao na sa likod ng Pogo-related illegal activities. Sa kasalukuyan,
mayroon pa rin mga foreign national ang nakapiit at hindi pa napoproseso ng immigration. Hindi pa rin malinaw kung sila ay sasampahan ng kasong kriminal o i-repatriate. Samantala, sinagot ng Philippine National Police ang mga aligasyon ng mga binabato sa kanila ng isang mambabatas mula sa Senado at ni Secretary of Justice Christos Crispin Remulla. Ito ay kaugnay pa rin sa ikinasang raid ng mga tauhan ng mga PNP at anti-cybercrime group sa hinggil sa operasyon ng pulisya sa Chinese company na umano'y kaugnay sa illegal na Philippine offshore gaming operators sa Las Piñas City. Kung maaalala, una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nabigo di umano ang PNP at ang cybercrime group na makipag-ugnayan sa Interagency Council ng DOJ bago nito ikasa ang naturang operasyon na umano'y kulang na naman sa ebidensya. Ayon pa kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan, kaugnay nito ay makikipagpulong si PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernea kay Secretary Remulla upang linawin ang usapin na nagpapaloob na nasabing operasyon kasabay ng pagbibigay diin ng lehitimo ang isinagawang raid na naturang establishmento. Bukod dito, iginigiit din ni PNP na malugod nitong tinatanggap ang planong paglulunsad ng investigasyon ni Senator Rapi Tulfo sa nangyaring raid sa Las Piñas City dahil sa aligasyon tila ginagatasan di umano ng ilang mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga dayuhang nasagip sa operasyon upang tuluyan silang mapalaya. Nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, para sa akin wala namang problema kung kaya nang gawin o gampanan ang pagiging senador niya or pagiging Rapi Tulfo in action, pareho namang public serbisyo ginagawa niya. Ako hindi nagsisisi na binuto siya kasi dahil sa kanya dami niyang sinita na maling practice ng gobyerno. Isang senador nandyan ang ilang taon ng bilang senador, di nila magawa ang ginagawa ni Senator Rapi Tulfo. Totoo yun, guys. Kumbaga, first term ni dito ni Rafi Tulfo, pero ang dami niyang nagawa. Ang dami niyang nahalungkat na problema ng Senado. Iyan ang problema, hindi marunong ang mga pulis na humawak ng kaso. Walang tamang training o talagang negligence of duty. Itong Ginoo na to ang dapat namumuno. Grabe ang silbi sa bayan. I pray for you, Senator Rapi, that one day you lead our nations. Senator Idol Rapi Tulfo, very good na public servant, direct to the point kung bumanat. Sana mapasama sa investigasyon ang LTO sa Berkatnis, daming fixer sa loob at sa labas ng facility at mabagal na processing. End quote. Presently, dahil sa hindi pag-file ng SALN? Wala pa, sir. Wala pa pong na-filean ng kaso na any government official. Sa pagkakaalam po namin, sir, wala pa pong government official na na-filean po ng kaso sa kanyang hindi pag-file ng SALN. Oh. But sir, Ba't pa tayo nagkaroon ng executive order na ganito kung wala tayong nakakasuhan, wala tayong pa-filean? So parang katawa-tawa lang ito. Gagawa tayo ng executive order tapos wala naman nagpapa-implement. Nobody's making sure na it's being followed. At saka isa pa po, ma'am, so malalaman pa lamang na ito pong isang government official ay hindi nag-file ng kanyang SALN kung may nagreklamo. So kung walang reklamo, lusot siya. Kahit na 5 taon siya hindi mag-file ng kanyang SALN, habang wala nagbubusisi sa kanyang SALN, walang nagreklamo, okay lang. sir, ang SALN law po ay gino-govern po ng the Office of the Ombudsman para sa mga high-ranking Kaya government. nga po, dito sa Freedom of Information Act. So kapag walang nag-request, Yes, sir. hindi malalaman ng publiko na ito palang si government official ay hindi nag-file ng kanyang SALN. Doon pala malalaman pag may nag-request at sabihin, nag-request ako tapos no records found, only then he or she can file a complaint sa ombudsman. Tama, sir. Doon pala malalaman. Kung wala po kaming na-receive na request, wala po kaming basis to act on and to request that information from the Office of the Ombudsman. So kaya po, yung tanong nyo kanina, sir, na bakit kailangan pa mag-fill up ng form, dapat po meron kaming basihan para makahingi ng impormasyon sa mga agencies na hinihingi ng So dapat magkaroon tayo ng batas, Mr. Chair, na kahit na walang nagpa-file ng request, dapat obligado sila na mag-file ng kanilang SALN at may taga-monitor na taga-gobyerno, governing body to make sure na lahat ng government official ang nagpa-file. Kapag hindi ka nag-file ng SALN for that particular year, whether may complaint o wala, may tama ka. Opo. Yun po ang nakikita natin. Dapat automatic na yun eh. Nandun na ho talaga yun. And yung sinasabi niyo po kanina, Senator Rafi,
Dapat pagka isang ano lang ng tao, pindot dyan, o ano, lumalabas na lahat eh. Andun na, hindi na kailangan may request pa. At saka ma'am, mababaw tong fine eh. 1 to 6 months imprisonment, 10,000 to 100,000. Bakit hindi natin taas-taasan to? Siguro. At saka isa pa, yung pong sa... Okay. Yung pong sa fake, pag nag-file ng fake na SALN, halos magkaparehas lang yung penalty doon sa hindi nag-file versus nag-file ng fake. Senator Tulfo, if I may po, ang pagpa-file po kasi ng SALN ay pinapangasiwaan po ng Office of the Ombudsman. Nakapagtrabaho po ako for a while sa Office of the Ombudsman and I know for a fact na meron pong sangay ang Ombudsman na nagmo-monitor ng pag-file ng SALN. In fact po, as government employee, lahat po ng mga kawani ng gobyerno ay inuobliga na magsumiti ng SALN tuwing buwan ng Abril ng bawat taon. At Ano- alam ko po for a fact na minomonitor po yan closely ng Office of the Ombudsman. In fact po, habang nagtatrabaho ko nun, alam ko po na may mga reklamo na naisasampa sa hindi pagfa-file ng SALN. Lamang po, yung pong mismo... Kasi ma'am, thousands itong mga taong gobyerno. Apo. So paano mamonitor ng ombudsman yan? Dapat meron talagang sistema sa tamang monitoring, sinong hindi nagpa-file at yung hindi nagpa-file, agad-agad kasuhan. Opo. Sa palagay ko po meron tayong representante dito mula sa opisina ng ombudsman or kung maiimbitahan po natin. Because naaalala ko po na habang nagtatrabaho ko doon, meron pong isang specific na section sa Office of the Ombudsman na yun po ang sadyang ginagawa. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.